Patay ang 80 anyos na lalaki matapos ang pagguho ng isang hotel sa Argentina. Siyam na individual pa ang nawawala at pinangangambahang natrap sa gumuhong hotel sa Villa Gesell City. Batay sa investigasyon, isinailalim sa renovation ang 10-story hotel nang mangyari ang pagguho. Lumalabas din na ipinatigil ang pagsasaayos sa naturang hotel nang matuklasan na wala itong kaukulang permit. Patay ang halos 100 residente, kabilang na ang 25 kabataan, matapos ang panibagong airstrike na inilunsad ng Israel sa Gaza. Ito'y sa kabila ng kinakaharap na backlash ng bansa ngayon dahil sa kanilang pagban sa mga UN agency aid na layong tugunan ang mga pangangailangan ng mga Palestinong biktima ng kaguluhan. Samantala, patuloy ang isinasagawang search and rescue para sa mga residenteng nawawala pa. Naglatag ang Hamas ng ilang mga konsiderasyon sa mga proposal mula sa mga mediator na nagsusulong ng tigil putukan sa Gaza. Ayon sa isang opisyal ng Hamas, bukas ang kanilang grupo sa ceasefire deal sa anumang kasunduan na maaaring magtulak ng pagtatapos ng paghihirap ng mga Palestino. Nakapaloob dito ang extendable na tigil putukan, pagpapalaya sa maliliit na batch ng hostages at pagpapatuloy ng large-scale na humanitarian aid. Batay sa ulat, magpapatuloy ang negosasyon sa Doha sa araw ng Linggo kung saan kalahok ang ilang opisyal mula Estados Unidos, Egypt at Qatar. Muling nabuo ang isang lawas sa Morocco matapos ang ilang taong tagtuyot sa bansa. Ito'y dahil sa pagbaha bunsod ng walang tigil na pag-ulan nitong buwan ng Setyembre. Ilang mga reservoir at groundwater supply rin ang napunan dahil dito. Samantala, labis naman ang ikinatuwa ng mga residente ng lugar dahil maliban sa ganda ng tanawin, ito'y magsisilbi rin na bagong atraksyon para sa mga darating na turista sa bansa. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.